It's me. Si Court iyon. Kaya naman mabilis akong tumayo at binuksan ng pinto para rito. Inihanda ko pa ang ekspresyon ng mukha ko bago ito harapin. Yes. Seryosong tanong ko rito. May gusto lang ako sabihin. Binuksan ko ng maluwag ang pinto para makapasok ito. Nang nasa loob na ito, naupo ito sa gilid ng kama. Talk now. Seryosong ani ko rito. Siguro naman alam mong kailangan mo na magkaroon ng bodyguards. Agad na nalukot ang ekspresyon ng mukha ko sa sinabi nito. Ulol ba ito? Bodyguards? Ako raw ba? No, hindi ko kailangan. Labas sa ilong na ani ko rito. Bumuntong hininga ang lalaki. But you need it, Amira. Oras na malaman ng mga kalaban ko sa negosyo na asawa kita. Posibleng punteriyahin ka nila. Alam kong kahit ganito ang sitwasyon namin, concern lang naman ito. Lalo pat kapatid ako ni Kendra. Pero hindi ko kailangan ng langaw na susunod-sunod sa akin. Pasensya ka na, mister. But I don't need it. I can protect myself. No worries. Mahinahong ani ko rito. Gustong ipaunawa na kayang-kaya ko iyon. Pwedeng wag matigas ang ulo mo? Kailangan ko pa bang sabihin ito kay Kendra para makinig ka? Hindi ko nagustuhan ang sinabi nito kaya mabilis ang naging kilos ko. Ang kamay ay mariing idiniin sa leeg nito kaya bumagsak ito sa kama. Habang ako'y galit na dumagan dito, nalisik ang mata dahil sa nabuhay na emosyon. Playing games, mister? Don't you dare. Hindi mo ko kilala para itulad sa ginagawa ni Kendra sa akin. Hinahayaan ko ang kapatid ko kahit maging sunod-sunuran pa ako pero kung wala kang ambag sa buhay ko, hindi kita binibigyan ng karapatan para makasawsaw sa buhay namin. Blanko na ekspresyon ng aking muka. Akmang lalayo na ako nang biglang kabigin nito ang bewang ko kaya naman nawalan ako ng balanse at bumagsak sa matigas nitong katawan. Napasingap ako sa labis na gulat. I like that. Nakangising sabi nito sabay kabig sa bato ko at mabilis na inilapit ang labi sa mga labi ko. Nagustuhan nito ang pagiging aggressive ko. Gago rin. Naitukod ko sa dibdib nito ang siko ko para hindi tuluyang saluhin ang bigat ko. Just let him do what he wants. This is part of the plan. He pushed me to the bed, saka mabilis na kumubabaw sa akin. Scary images. Those voices. Para akong itinapon sa nakakatakot na lugar na ako lang at ang mga taong iyon ang nandoon. Pero nilabanan ko ang takot kahit nanlalamig. Tumugon sa mga halik nito. Nakapagsabayan. Kendra said I need to satisfy this man para hindi maghanap ng iba. Gagawin ko iyon habang wala siya. Para akong robot na minamanduhan. Sa kagustuhan nitong maplis, handa akong isakripisyo ang katawan ko. Kagigising ko lang. Himbing pang natutulog, si Court sa tabi ko na mag-ring ang phone ko kaya naman dali-dali akong tumayo kahit kumikirot ang pagkababae ko. Hi. Excited na sabi ko nang masagot ang tawag ni Kendra. Sobrang saya ko na makita ang mukha nito. Kahit pa seryosong-seryoso mukha nito ngayon ay okay na sa akin. Malaking lamat ang dapat kumpunan, kaya handa akong gawin ang kahit na ano para rito. Si Kurt, hindi niya kasi sinasagot ang tawag ko. Hindi man lang nito makuhang umiti. Seryosong mukha na waring napipilitan lang ang pagtawag nito sa akin. Sinadya ko talagang magtungo sa balcony ng aking silid dahil tiyak kong kahit hindi sabihin ni Kendra, hindi ito okay sa ideya na nagsasex kami ng kasintahan nito. Pero dahil sa sitwasyon alam kong naiipit na naman ito. Baka busy lang. Pagsisinungaling ko. Tulog si Kurt sa kama ko. Pagkatapos naming nagtalik ay magkayakap kaming nakatulog. Hindi ko kayang buksan ang usaping iyon kay Kendra. Respeto na lang sa kasintahan nito. Tumatawag si Dad. Kausapin mo at ikaw na magpaliwanag. Gumawa ka nila ng kwento. Basta ikaw na magdahilan. Masungit na sabi nito. Waring nagmamadali kaya naman tumango na lang ako. Saka nito iyon mabilis na pinatay. Napabuntong hininga ko. Gising pa siguro si Daddy ng ganitong oras kaya naman sinubukan ko itong tawagan. Yes? Masungit na tinig ni Tita Zafreya ang sumagot. Sa totoo lang, malayong-malayo ang ugali ni Tita Zafreya kay Kendra. Asal kali kasi itong si Tita Zafreya habang si Kendra ay may class. Where's my father? Tanong ko rito. Ayoko mang makapagplastikan dito ay kailangan kong gawin para makausap ang aking ama. Oh, it's you, Amira. Tulog na siya. By the way, alam mo bang sumugod ang nanay mo rito sa bahay namin? My God, ipinapahalata talagang walang breeding. Marting sabi nito na ikinasimangot ko. Mommy ko pa talaga ang walang breeding? O ito na nang aagaw ng asawa?
Hey bitch, listen to me. Ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi mo bahay yan. Pangalawa, kung ako si mommy, hindi lang sugod ang gagawin ko. Ingungud-gud pa kita. Pangatlo, mas may class ang nanay ko kaysa sa'yo. At kung may issue man si mom and dad, wala ka nang pakaalam dahil kung tutuusin lumalabas ka na lang na caregiver ng tatay ko. Highly maintenance na caregiver. Regular ang paritoke. Sabi ko rito at mabilis na binabaan ng tawag ang babae. Nakakapang-init ng ulo. Bumalik ako sa kama at pinilit na lang na matulog. Kailangan ko nang tanggapin na nasa ganitong sitwasyon ako ngayon. Alagaan mo siya. Pagsilbihan at gawin ang trabaho mo bilang asawa niya. Mariing bilin iyon ni Kendra sa akin. Tiyak na makakaabot sa kaalaman nito ang lahat ng kilos ko. Hindi ko gustong madisappoint ang kapatid ko. Maaga kong gumising. Alas 5 pa lang na umaga base sa wall clock. Itinali ko lang ang buhok ko. Nagsuot ng robe at bumaba na patungo sa kusina. Maaga ang pasok ni Kurt. Kailangan niya magbaon ng pagkain. Hindi raw ito nagbe-breakfast dito sa bahay ayon kay Kendra. Patulog na ako nang matanggap ko ang text nito. Nagbibilin na maaga ang pasok nito. Ipaghanda ko ng baon, pati ang isusuot nito. Bilin na ayon dito'y malalaman nito kapag hindi ko ginawa. Marunong naman ako sa ganitong gawain. Kasama sa training namin ang ganito. Hindi lang sa pakikipaglaban at mga misyon. Ayon kay Kendra, paborito ni Kurt ang adobo. Much better siguro kung kay Tori ko na lang hingin ng mga impormasyong gusto kong malaman mula sa lalaki. Tiyak na magiging abala si Kendra at baka hindi nito masagot ang mga iyon. Nagsimula na ako magluto ng adobo. I love adobo too. Spicy adobo is the best. Kaya naman tinimplahan ko iyon according sa gusto kong lasa. Habang hinihintay iyong maluto, namili ako ng prutas na ilalagay din sa baunan nito. Nagulat pa ang chef na papasok ng kitchen nang makita ko. Good morning po ma'am. Ako na po dyan. Nahihiyang sabi nito. Ngumiti ako dito sa kabahagyang nag-isip. Malapit naman na itong maluto. Ikaw na lang maglagay sa baunan, ni Kurt. Sabi ko rito. Iyahanda ko pa ang bihisan ng lalaki. Sunod-sunod na tumango ito at humalili na sa pwesto ko. Pumanihik ako sa silida. Tulog pa ito. Humakbang ako palapit dito at inayos ang kumot nito. Saka muling lumabas para magtungo sa kwarto nito. Open the door. Command ko na mabilis na sinunod ni Luna. Pagpasok ko sa silid ni Kurt, agad na tumambad sa akin ang monthly na aura ng silida. Nalanghap ko pang amoy ng binata habang iginagala ko ang tingin sa silid nito. Nagtungo ako sa walk-in closet nito at naghanap ng maaari nitong isuot. From suit to ties, shoes, socks, and even watch. Nang maihanda ko ang mga iyon, ilalabas na sana ako ng walk-in closet nang makita ko itong pinapanood na pala ko. Magulo pa ang buhok nito. Halatang kababangon lang sa kama. Nakahanda na isusuot mo. Nginitian ko ito. Sa isip ay paulit-ulit na inaalala ang bilin ni Kendra. Hindi mo kailangan gawin ito. Umakbang itong palapit sa akin. Hindi rin maitatanggi na gwapo ito. Papasang modelo ng mga brief. Bahagi ako napangiwi sa naisip. Ay nito. Kailangan kong marinig sa kapatid ko yung forgiveness na matagal ko nang nais na makuha. Huwag ka na sanang tumutol pa. Tinap ko ang balikat nito at nilampasan na ito. Inaantok pa ako kaya matutulog na muna ulit ako. Pagbalik ko sa silid, may mga kasambahay na roon na nag-aayos. Isa iyon sa pinaka-ayoko. Pakiramdam ko kasi may trust issues na ako sa lahat. Sarili ko na lang ang dapat na pagkakatiwalaan ko. Ako na bahala dyan. Ani ko sa mga ito. Kaya ko namang ayusin ang silid ko kung kinakailangan ng maid. Gusto ko yung nakikita ko mismo. Mabilis na tumango ang mga ito at yumukod pa sa akin. Ayoko pong may papasok ng silid ko. Unless maglilinis ng banyo. Much better kung may isang particular lang na tao ang papasok dito. Sabi ko sa mga ito. Okay po ma'am. Sabay-sabay na sabi nila at umalis na. Humiga ako sa kama. Maaga pa naman pero paidlip na ako nang maramdaman ko ang pagpasok ng lalaki sa silid ko. Kahit hindi ko idilat ang mata ko, sapat na ang yabag nito. Mahinang tunog ng pagbukas ng pinto at ang natural na amoy nito para maramdaman ang presensya ng lalaki. Nagpanggap pa rin akong tulog pero nang maramdaman ko ang paghaplos ng palad nito sa nakahantad kong hita, agad akong tumagilid paharap dito. Kurt? Takang banggit ko sa pangalan nito. Nakaligo na siya. Tanging tapis lang ng tuwalya ang nagkukubli sa ibang parte ng katawan nito. Nakatapis lang ito ng towel na nagtungo dito sa silid ko. Sumampa ito sa kama. Hindi ko inaasahan na kukuyumusin ako nito ng halik.
Imbes man laban, ay hinayaan ko na lang. Nagugustuhan ko naman ang pagiging agresibo nito pagdating sa kama. Baka ito nga lang ang mabe-benefit ko sa ginagawa naming laro. Early in the morning itong ginagawa namin. Natawagan na ba dito ang kapatid ko? Nakamusta? Parang hindi kasi ako kumbinsido na mahal niya si Kendra dahil sa paraan niya ng paglalaro sa katawan ko. Bawat hagod at dampi ng labi niya, pakaramdam ko sanay na siyang gawin ito sa iba. Sipin niyo, kung mahal niya talaga si Kendra, bakit parang madali lang sa kanya na gawin ng ganito, lalo pa sa akin na kapatid ng kasintahan niya? Pumasok na si Kurt sa office habang ako'y naiwan sa kanyang mansyon. Nagpakilala na ang mga bodyguards na ayon sa mga ito ay itinalaga ni Kurt para sa akin. I don't need them, pero para wala nang maraming usapan, hinayaan ko na lang. Abala ako sa laptop ko nang tumawag ang daddy ko. Mabilis ko iyong sinagot. Opportunity na rin na makausap ito. Hi Dad. Hindi man ito nakikita, hindi ko pa rin napigil ang ngiti ko. Maraming oras na wala sa amin mag-ama dahil sa pag-alis ko. Ngayon nga na may maayos na kaming communication ay gusto kong makabawi rito eh. Brad. Gusto ko makasal ka. Pero sana naman inimbitahan mo ko. Hindi yung malalaman ko na lang sa Amazon na mong ina. Napahagikik ako. Sa totoo lang kay mommy and daddy ko na lang na ipapakita ang sweetness ko. Parang yung natira na kabaitan para sa akin ay nakalaan na lang sa kanila. Ayoko nga. Baka ubusin mo yung handa sa reception kapag nagkataong dumating ka. Biro ko rito. Namiss ko talagang kausap ito. May balita ka ba sa kapatid mo? Tanong ni Daddy na waring alalang-alala para kay Kendra. Dad, itunuloy na ni Kendra yung plano niyang pagmamodelo sa ibang bansa. Matagal na po niyang pangarap iyon. Sana po hindi kayo magalit. Bumuntong hininga ako at ibinaling ang tingin sa bintana. Bakit naman ako magagalit? Lahat ng pangarap ninyo magkapatid, never kong hahadlangan yan. Ganun ko kayo kamahal. Sinserong sabi nito. Alam ko naman yun pero noong teenager ako, ilang ulit ko nang na-question ang pagmamahal sa akin ng ama ko. Sabi ko sa kanya noon kung talaga mahal niya ako, bakit sinira niya ang pamilyang meron ako? Palibasa hindi ko pa nauunawaan ang lahat. Para pa ako lagi nagsa-self-pity dahil pakiramdam ko na maghiwalay si mommy at daddy ay mag-isa na lang ako. Yun kasi nakikita ko sa isang pamilya. Once na naghiwalay ang mga magulang. Takot na takot ako mag-isa. Amira, tinig ni Daddy. Hindi napigil ang bahagyang pagtahip ng dibdib sa tinig ng aking ama. Yes, Dad? Mahal ko kayo ni Kendra. Nangilid ang luha ko kasabay ng muling paghinga ng malalim. Mahal din po kita, Dad. Alam kong hindi na natin may tatama pa ang lahat ng maling nagawa ko pero sana pakinggan mo at sundin ang huli kong kahilingan sa'yo. Ano po yun, Dad? Takang ani ko rito. Ayos lang ba ito? Bakit ganito itong magsalita ngayon? Huwag kang pupunta sa burol ko. Mahabang katahimikan ang bumalot sa akin. Ang mga luhay sunod-sunod na pumatak pero nagawa pa rin pigilan ang pag-alpas ng hagulhol. Ayokong mabahala ang aking ama. Kailangan sarilinin ko ito dahil sa ganitong panahon, sarili ko lang naman ang masasandalan ko. Bakit? Matagal pa naman yun. Mahaba pang buhay mo. Bakit naman ganyan ka magsalita? Nautal pang tanong ko rito. Mas sumisikip ang dibdib ko sa takbo ng usapan namin dalawa nito. Tsak na nasa paligid ko na ang mga taong gustong kunin ka. Napasingap ako sa sinabi nito. Di? Ako pa rin ang iniisip nito. Siguro nga masyado ako naging selfish noong basta na lang akong umalis sa poder nito at sumama kay mommy. Kalaunan, pati ang mommy ko'y iniwan ko na rin. Remember noong bata ka pa? Ilang beses na may nagtangka na kunin ka. Hindi pa rin sila tumitigil, anak. Gusto ko sanang sabihin kaya ko na ang sarili ko pero itinikom ko ang bibig ko. Baka nga mas lalo pang bumigat ang loob nila kapag nalaman nila na hindi lang ako yung simpleng Amira na kilala nila. Huwag ka na rin tumapak sa mansyon na ito dahil pakiramdam ko na sa mismong mansyon na ang kalaban ko. Napahikbi ako ng tuluyan. Dama ko kasi ang takot sa puso ng aking ama. Hindi para sa sarili niya kung hindi para sa akin. Sa posible na mangyari sa akin doon. Doon takot ang ama ko. Di, may magagawa pa po ako. Pupuntahan kita dyan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makarinig ng nakakangilong ingay sa kabilang linya. I love you, anak. Usal ni Daddy. Daddy?
Daddy, talk to me. Still there? Tanong ko rito ngunit wala nang sumagot. Nanginginig ang buong katawan na halos matisod pang pababa ng kama at tumakbo patungo sa pinto. Walang tsinelas, magulo ang buhok at nakapantulog pa. Nagtaka pa ang mga tauhan nang makasalubong ako. After what happened in the past, hindi ko na ipinakita sa iba ang mahinang side ko. Pero ngayon wala akong pakaalam. Ang gusto ko lang gawin ay tumakbo patungo sa garage at lumulan sa sasakyan na pwedeng maghatid sa akin, sa aking ama. Hindi po kayo pwedeng umalis. Blanco na expression ko. Nakaharang sila sa sasakyan kaya naman patakbo lumihis ako patungo sa gate. Nakayapak, luhaan. Kung sino man ang humarang mabilis kong iniiwasan o hinahawi. Kailangan ko makarating sa daddy ko. Kailangan ako ng daddy ko. Open the gate! Hiyaw ko na automatic na bumukas. Sanay akong tumakbo ng mabilis, kahit pa walang sapin sa paa. Nagawa ko nga lumayo sa mansyon ni Kurt kahit pa humahabol ang mga tauhan nito. Amira! Sunod-sunod na bumisina ang sakyan, napadaan. Nakang napatingin ako kay Lander na nandoon. Akala ko ba busy ito? Bakit nandito ito ngayon? Lander? Mabilis na binuksan ang pinto sa passenger seat at sumakay ako roon. Tinatawag ako ng mga bantay pero alam na ni Lander ang dapat na gawin kaya pinausad na nito iyon palayo. What's going on? Tanong nito na mabilis pa rin ang takbo ng sakyan. Si Daddy! Hindi ko na napigil ang mapahagulhol ng iyak dahil sa sobrang frustration. Dalhin mo ko sa daddy ko! Pagmamakaawa ko rito. Huminga ito ng malalim. Nakaramdam yata na may ibang nangyayari kaya tinawagan ng mga katrabaho nito para manghingi ng backup. Pagdating namin sa mansyon, iniwan ko na si Lander sa sasakyan na mabilis din namang humabol sa akin papasok. Pero para akong naupos na kandila nang makita ko ang eksena sa aming sala. May mga tao na nandoon na kumukuha ng larawan sa matandang nakadapa sa sahig. Ang kamay ay hawak pa rin ng cellphone habang patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Mabilis na nahila ko ni Lander na makitang tatakbuhin ko sana ang ama ko. Sobrang hinang-hina ako habang inihihiyaw ang katagang daddy. Sa couch naman ay ang ginang na pumapalahaw rin ng iyak at pilit na lumalapit sa ama ko ngunit pigil-pigil na mga tauhan ni daddy. Nanlulumong napasalampak ako sa sahig habang nakatitig sa ama ngayon ay wala ng buhay. Dad! Tulalang usal ko sa amang kanina lang ay kausap ko. Sa amang kahit sa huling hininga nito ay ako pa rin ang iniisip. Nasa office ka na? Bigla tuloy kitang na-miss. Napangiti ako sa sinabi ni Kendra. Kailan pa lang nung huling pagkikita natin, babe? Pero miss na rin kita. Malambing ko sabi dito. Napahagikik ito. Kasalukuyan itong nasa gym at ngayon ngay ka-video call ko. Napakaganda talaga nito. Maswerte ako dahil ako ang napili nitong ibigin. Mahal na mahal ko ang babaeng ito to the point na kahit napaka-imposible ng gusto nitong mangyari ay pumayag ako. Si Kendra ang nakikita kong babae na nais kong iharap sa altar. Ito yung tipo ng babae na pinangarap ko simula pa noong bata pa ako. Para kasi siyang si mommy. Kahit pa masyadong komplikado ang buhay ko, ay gagawin na lahat upang mapasaya ko. Kamusta ang schedule mo for today? Tanong nito. Nagpupunas na ito ng pawis at lumampot ng tubig. Medyo busy, pero may oras pa naman para makapagkwentuhan tayo. Sabi ko dito. Hindi ako pala salitang tao pero nagiging madaldal ako kapag itong kausap ko. So sweet. I miss you. Sabi nito na kunwari pinalungkot ang ekspresyon ng kanyang muka. I miss you too. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo, ha? Tumangutango naman ito at kumindat pa sa akin. Napangiti ako. Napakaganda niya talaga. Bukod sa malamodelong katawan, malaanghel naman ang bukas ng kanyang muka. Malaki ang pagkakaiba nila ni Amira. Mahinhin si Kendra habang si Amira naman, base sa observation ko ay galasgaw. Hindi ko man lang makitaan ng konting takot sa katawan. Kayang-kayang suplahin ako. Kagaya noong nangyari kagabi na nauwi sa mainit na pagtatalik. Napaayos ako ng upo nang sumagi iyon sa isip ko. Nagtaka naman si Kendra sa naging ekspresyon ng mukha ko. What's wrong? Are you okay? Tanong agad nito. Shit. Isang malaking kasalanan sa kasintahan ang nagiging takbo ng isipan ko ngayon. Yeah. Ayos lang ako. Nakaramdam ako ng hiya dito. Kausap ko ito pero ibang tao ang sumasagi sa utak ko. Sige na, later na lang tayo mag-usap.
May appointment ako today. Kumuway pa ito na wari nagmamadali. Hindi pa man ako nakatugon ay pinatayan na ako nito. Nakadama ako ng disappointment ngunit mabilis ko ring iwinaglit sa isipan. Mas kailangan ngayon ito ng pangunawa. Kailangan ko na umalis. Tumango lang ako pero ang tingin ay nanatili sa pinto ng morgue. Nagawa ng paraan nila Tori na manatiling lihim ang nangyari. Walang media, walang magiging bisita. Kami-kami lang. Nabahag na ang buntot ni Tita Zafreya. Hindi na niya ako pinigilan sa gusto kong mangyari. Narinig ko na rin ang paliwanag nito about sa nangyari sa daddy ko. Kasalukuyan akong kausap ni Dad. Nakapwesto ito sa sala nang bigla na lang makarinig ng putok ng baril ang ginang. Patakbo daw itong nagtungo sa sala at inabutan si Daddy na nakabulagtan na. No CCTV dahil ilang araw na daw iyong sira. Ang daming loopholes ng excuses ng ginang pero itinikom ko ang bibig ko. Hindi to ang oras para isang bulat ko sa babae ang galit ko. May kutob ako. Kutob sa ginang na nakasama ni Daddy sa mansyon na iyon. Ipapakremate ang katawan niya. Much better nang ganoon. Mananatili ng isang gabi sa inihanda naming funeral service dito at kinabukasan ay ilalagak na siya sa private cemetery ng family namin. Amira. Hirap na sabi ni Lander. Sinulyapan ko ito at tipid na ngumiti. Alam ko labis na nag-aalala ang lalaking ito sa akin pero kaya ko ang sarili ko. Matagal na akong lumalaban sa lungkot at sakit ng mag-isa. Kakayanin ko ito. Ayos lang ako pero wala sana makakaalam ko nasan ako ngayon. Nakakaunawang tumango ito. May trabaho pa ang best friend ko. Kahit gusto niyang manatili sa tabi ko ay wala siyang choice. Saka kailangan ko mas maging matatag. Kung sino man ang kalaban ko, hindi siya magiging masaya. Kailangan ko na umalis. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hindi ako mangingiming iwan ang trabaho ko para sa'yo. Alam ko naman iyon kaya bahagi ako ngumiti rito. Ngiting alam naming pareho na peke lang. Hindi makakaabot sa aking mga mata ang ningning. Ingat ka. Ani ko rito. Tumango naman ito. Saka bago tumalikod ay mahigpit akong niyakap. Alam ko malakas ka. Kakayanin mo yan. Pero nandito kami. Hindi mo kailangang mag-isa. Tumango ako rito saka tinapik na ang balikat nito. Saka ito tuluyang umalis. No, sa labang ito kailangan ko mag-isa. Para wala nang iba pang madamay dito. Kating-kating akong tawagan si Kendra para tanungin ko nasaan si Amira pero nagdadalawang isip ako. Tumawag ang tauhan at ibinalita sa akin na nangyari sa mansyon. Umiiyak daw na umalis si Amira. Sumakay sa kotseng ayon sa security ng village ay pag-aari ni Lander, Cade's best friend. Tinawagan ko ito ngunit hindi niya iyon sinasagot. I even used the high-tech system of my house pero wala itong na-detect. Hindi ko alam kung paano nangyari pero wala naman akong magawa. Sumapit na ang gabi, ngunit walang Amira na umuwi. Nagpa siya akong magpunta sa bahay ng mommy niya pero according sa guards ay umalis daw at hindi tiyak kung kailan ang balik. Kaya bigong umuwi na lang ako ng bahay. Simula nang sumang-ayon ako sa gusto ni Kendra, responsibility ko na rin ang kapatid niya. Hindi ko man alam kung anong issues ng magkapatid. Alam kong pinaka naiipit sa sitwasyon ay si Amira. Pero na kay Kendra ang loyalty ko sa babaeng mahal ko. Hindi pa rin po niya sinasagot ang tawag. Singit ng tauhan na inutusan ko magpatuloy na tumawag. Wala na akong choice. Sinanyasan ko ang tauhan na iabot ang cellphone. Dali-dali namang kumilos ito, palapit sa akin sabay abot ng cellphone. Si Kendra ang sinubukan kong tawagan ngunit tulad ni Amira. Nakailang dial na ako pero wala ding sagot mula sa kasintahan ko. What's going on? Pakiramdam ko kasi may mali. Pero dahil wala akong makausap sa mga ito ay clueless ako. Mr. McWright, Lander Dovane wants to talk to you. Sabi ng aking high-tech na system ng mansion ko. I know that guy. Labas-pasok din ito sa The Alpas Town dahil best friend ito ni Cade. Let him in. Utos ko. Ilang minuto pa pumasok na ang lalaki na agad na umupo sa couch ko. Isa rin ito. Mag-best friend nga talaga sila ni Cade. May kakapalan din na muka. Gabi na. Napadalaw ka? Formal na tanong ko rito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ka ni Amira. After all, ikaw naman ang asawa niya. Anin na lalaki na mukhang komportable pa sa pagkakaupo nito. What do you mean? May nangyari ba sa kanya? Kaya hindi niya sinasagot ang tawag ko?
Worried na tanong ko rito. Patay na ang tatay niya. Mag-isa siya ngayon. Walang gustong kausapin. Baka sakaling gusto mo siyang samahan. This is the address. Iniabot nito sa akin ang papel saka mabilis na tumayo. Bahagya pang yumukod at umalis na. Si Amira ang sadya niya. Ngunit mas na-focus ako sa pag-aalala sa kasintahan ko. Tiyak na umiiyak ito ngayon. Dali-daling tumayo ako upang puntahan si Kendra. Wala akong pakaalam kung nasa kabilang parte ito ng mundo. Kendra needs me. Hindi ka ba talaga makakauwi? Tanong ko kay Kendra. Mabuti na lang sinagot nito ang tawag ko. Tulad ko ay mugtong-mugto rin ang mga mata nito. Base sa background niya, nasa silid siya sa apartment niya ngayon. Habang ako nasa mini chapel ng funeral homes. Amira, hindi ganun kadali na umuwi na lang basta dyan. Hindi pwedeng iwan ko yung mga dapat kong gawin dito. Kadarating ko lang. Marami pa akong dapat na iusin. Umiiyak na sabi nito. Nahihirapan na naman ang kapatid ko at yun ang ayaw ko mangyari. Pinahid ko ang luha ko at tumango. For sure may intindihan ka ni Daddy. Sobrang proud siya sa'yo. Mas lalong humikbi ito dahil sa sinabi ko. Pareho-pareho lang kaming nasasaktan. Si Kendra mag-isa pa. Hindi tulad ko nakasama si Mommy rito. I'm sorry, Dee. Isinubsob nito ang mukha sa yakap-yakap na unan. Gusto kong yakapin ang kapatid ko ngunit hindi ko magawa dahil nasa kabilang parte ito ng mundo. Ako nang bahala rito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko magiging maayos ang lahat. Mahal kita. Wala nang tugon mula rito. Ibinaba na lang nito ang tawag na ikinabuntong hininga ko. Nasa kabilang panig ng chapel sa Tita Zafreya. Umiiyak pa rin ito. Si Mommy naman ang nakaupo sa tabi ng urn ni Daddy. Kahit hindi na ito umiiyak, alam ko sobra pa rin ito nasasaktan. Kahit na sobrang nasaktan ito sa panluloko ni Daddy. Kahit nagawa pa siyang lukuhin, kahit na ibinigay na niya ang lahat para mag-work ang marriage nila. Kamilaan nandito, sobrang tahimik. 2:00 ng madaling araw. Walang gustong matulog sa amin. Huling pagkakataon na kasama namin ang Daddy. Natigilan ako na makatanggap ng message kay Kendra. Anong gagawin ni Kurt dito? Bakit iniyaan mo magpunta siya rito? Papunta na daw siya dito, Amira. Anong malay ko? Abala ko sa pag-asikaso sa burol ni Daddy. Bawal ba na makarating ang kasintahan niya sa kinaroroonan niya? Hindi ko na lang siya pinansin. Ayoko nang lumaki pa ang issue. Mas mahalagang pagtuunan ng pansin ng ama ko kaysa sa ibang issue nila. Tumigil na rin ako sa pag-iyak. Napagod na yata ang mga mata ko. Pati puso ko dahil pakiramdam ko ay namamanhid na iyon. Madalian ang lahat. Walang ibang nakaalam na sinapit ng aking ama. Pagkatapos namin siyang maihatid sa kanyang huling hantungan ay kinausap kaagad kami ng abogado. Nagpadala ng sarili kong abogado si Lady A, ang boss namin sa organization. Gaya ng gustong mangyari ng aking ama dahil ako ang nakapag-asawa, sa akin mapupunta ang lahat. Galit na galit si Tita Zafreya pero ano ba magagawa niya? Kabit lang naman siya ng aking ama. Umalis ka sa mansyon na ito. Sabi ko rito nang makaalis ang abogado. Natigilan nito sa akmang pagtayo. Katatapos lang ng usapan, nakaalis ng abogado ni Daddy habang ang abogado ko ay nandito pa. Nalaki ang mata nito na waring hindi makapaniwala sa narinig. Wala kang karapatang gawin yan sa akin. Bahay ko ito. Bahay namin ang yumao kong asawa. Galit na sigaw nito. Ngumisi lang ako at sinulya pa ng abogado. Patawa kasi masyado ang ginang. Nasa kanya lahat ng karapatan para gawin iyon, Doña Zafreya. After all, sa kanya napunta ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Kahit pa ihabol mo ito sa korte, ikaw lang ang mapapahiya. Hindi rin kayo kasal ng ama ni Amira. Marapat lang natanggapin mo na lang ang huling habilin na nakasaad sa last will and testament ng aking client. Ani ng abogado ko. No! Ginawa niyo ito sa akin dahil wala ng asawa ko. Sigaw nito na ikinatawa ni Mommy. Asawa? Legal wife is here. Kumaway-kaway pa si Mommy na parang nangaasar. Hanggang bukas lang ang oras mo para maghakot ng gamit. No, I changed my mind. Wala kang gamit na ipinasok sa bahay na ito, bukod sa mga basahan mong damit. Yun lang ang dadalhin mo. Natameme ito pero sunod-sunod na pumatak ang luha. Napakasama ko ba? Tanong ko rito. Ingrata! Makakabot kay Kendra ito!
Sigaw nito. Natigilan ako pero narealize ko na tama rin makaabot kay Kendra ang bagay na ito. Alam ko naman na magiging sagot ng kapatid ko sa issue na ito. Go ahead. After all, sampid lang naman kayong dalawa rito. Singhal ni Mommy. Legally adopted ang anak ko. Isa pa rin siyang Simone. Giit ng ginang. Pero anak mo pa rin siya sa isa sa mga naging customer mo sa club. Sarcastic na sabi ni Mommy na ikinabuntong hininga ko. That's enough. Gawin mo na lang gusto ko, Tita Zapreya. Hindi naman ako madamot. Bibigyan kita ng pagkabuhayan. 100,000 maybe? Seryosong ani ko rito. Amira! Mariing saway ni Mommy sa akin. It's fine, Mom. After all, naging caregiver siya ni Daddy. Sweldo ba? Sabi ko sabay kibit balikat. Tumayo na rin. Mom, kayo na bahala dito. Magpapahinga lang po ako saglit. Kailangan ko rin bumalik sa asawa ko. Sabi ko at iniwan ang mga ito. May bodyguard sa Mommy na ipinadala ni Lady A. Walang pwedeng makapanakit dito. Lula ng sasakyan ko ay mag-isa akong bumiyahe patungo sa The Alphas Town. Tiyak na wala pa si Court doon. Hinarang ako ng guards. As expected, mahigpit talagang security ng subdivision. After all, bagong salta lang ako sa lugar na ito. ID please. Sabi ng guard. Inabot ko rito ang lisensya ko. Saan po ang tungo niyo, ma'am? I'm Kurt's wife. Tiyak na hindi ako kilala nito dahil sa mukhang hindi ito ang naka-duty nung dumating ako dito noong nakaraan. Nagsalubong ang kilay ng lalaki bago tumalikod at tumipas sa computer nito. Maya-maya pa muli itong bumalik sa pwesto ko at ibinalik ang ID bago suminya sa kasama nito na papasukin na ako. Physically and mentally tired na ako pero kailangan ko ipagpatuloy ang nasamulan ko sa lugar na ito. Top priority ko ay ang magkaayos kami ni Kendra. Kung kailangan ko gawin ang lahat ng gusto nito, ay gagawin ko.